Okay, magandang umaga sa lahat. Good morning to everyone. At good morning din sa ating mga OFW na nasa Middle East. At thank you for coming over to this channel, Justin Top News Feeds. At bago tayo magsimula, I would like to request like naman, pakipindot yung like, share, then subscribe to this channel, Justin Top News Feeds. At meron tayong pag-uusapan. Ito ay preemptive na komentary doon sa tingin nating ano bang binabalak nitong mga bangag diyan sa Malacanang at itong mga tuta nilang mga senador diyan sa Senado. Alam na natin kung sinong mga tuta diyan. The line has been drawn, has been drawn in the sun. Alam na natin kung sino yung mga bayad or mga kampon ng Malacanang, kampon ni Bangag at ni Lisa Araneta. Dito sa nagpapanggap na picking majority or Senate President na pinamunuan ni nag-actingan lang na Senate President na si Win Gatchalian. Talagang nagpagamit ito sa Malacanang sa talagang desire niya na magiging Senate President. Nagiging ano pa siya, Senate President pro tempore. Yan naman ay kinukontra ni Loren Legarda sa very basic tenets ng ating Constitution. Nakalagay dyan sa Article 6, Section 610, kung ano bang batayan para mapapalitan ang Senate President at Senate President pro tempore at yung mga committee chairmans. Pati yung Senate Secretary at yung Sergeant at Arms nakalagay dyan. Kung ano bang pinaka-basic na number ng majority based on the total number of senators, which is 24. Na dito nga basihan natin yung komentaryo natin sa umaga nito. Kasi meron silang magic na gustong gagawin dyan sa number of senators na talagang lumabag sa ating konstitusyon. So, ang basic is 13 majority, the number of votes that should be garnered by any senator group na gustong agawin ng isang leadership dyan sa Senado. Senate Presidency, the Senate President pro tempore and the chairmanship, kailangan magkaroon kayo ng 13 votes, majority votes, based on the 24 number ng senators na meron tayo ngayon sa loob ng Pilipinas. Sa loob. Kasi meron tinatawag na coercive jurisdiction ng Senado kung lalabas na sila sa bansang ito. Pwede na sila hindi i-count. Kaya, yan ang basihan. Ngayon, itong komento natin, yan sa ating thumbnail, na sinabi natin na gusto talaga nilang ipakulong ang anim na senators natin na nandyan ngayon sa present yung authentic na majority para ma-achieve nila yung 18 senators. Kasi gusto nila na ngayon i-kondisyon na yung mga tao na yan dapat ang basihan dyan sa majority. Sa paggawa nila ng mga desisyon, halimbawa, ito kung magpapalit o magpapasa ng mga bills, dyan sa 18 ang basihan nila, 18 senators. At ito ang gusto nilang mangyari dyan sa impeachment ni BP Inday Sara. Gusto nilang i-kondisyon ng mga tao na ganyan talaga sa tulong ng media. So, i-expound natin kung anong ibig nating sabihin. So, founded na natin na talagang piki ang pagiging Senate President at acting Senate President ni Win Gatchalian at ni Erwin Tulfo at yung pag-handle ng ibang chairmanship dyan sa Senado dahil in the order of business hindi nila na-achieve ang majority to elect these positions.
And also, to make all chairmanship vacant. Hindi ka pwede magdeklara ng ganyan kung walang majority. Quorum kayo. At that time, 12 lang kayo, 12 lang ang mga bangag senators, tuta senators na yan. Nagiging 12 dahil lumipat nga si Iscariote, Chiscariote na si Judas Chiscariote. Lumipat yan. Hindi kinaya ang pressure. Ngayon, ang mga balita, pero hindi ako maniniwala na mangyari na mayroon pang ibang senator na lilipat. At this point, wala nang lilipat yan. They had made their position already except for Chis Escudero. So, kung titingnan mo, tabla yan, 12-12. Do you want to count out Jingo Estrada dahil nakakulong na raw? Do you want to count out Bato? Kasi nagtatago. But the question is, na-convicted na ba sila? Na-expelled na ba sila sa Senate? Hindi. Kung magkaroon ng conviction si Jingo, which will take months pa bago mangyari, pwede yan gagawin. Pero wala pa naman siyang conviction. And even Bato, wala pa naman totoong warrant of arrest. It's an illegal warrant of arrest from the ICC. So, paano natin masabi na wala na yung dalawa? So, they are still legitimate senators na elected ng napakaraming mga botante, mga citizens ng Pilipinas. So, there's no reason na hindi sila isama sa bilangan sa number of senators na yun ang gustong mangyari ng itong minority ngayon. So, they are the minority kasi hindi naman sila nanalo sa they are not legitimate na nanalo dyan sa pagpalit ng leadership ng Senado. So bakit nila ginagawa ito? Tandaan natin na itong administrasyon na to talagang bindalo. Yung ibig sabihin. At linabag talaga nila ang konstitusyon. Ang daming mga instances na binaliwala nila ang konstitusyon. Binaliwala nila ang sariling batas ng ating bansa, as well ang soberenya ng ating bansa ay binaliwala nila sa daming pagkakataon at hayagan nilang ginagawa ngayon dahil they don't care. Hawak nila yung power, hawak nila yung poder. So, kaya nilang gawin ang gusto nilang gawin. Ito nga lang pagparisto ng kahit sino-sino. Pagdemanda, file ng mga charges against dito sa mga vloggers, dito sa mga nagsasalita against the administration, which is our right na we have a freedom of speech. Kailangan bibigyan tayo ng ganyang space to say what we want at what we think at what we feel. It is our right to do that as citizens of this country. Pero yan ay pinipigilan nila at they don't care kung malalabag ang iyong karapatan, ang iyong right as a citizen of this country. So yun ang ginagawa nila. Unang-una, yung ginagawa nila ni President Duterte, ang daming paglabag sa batas and they don't care. Makuha lang ang kanilang gustong mangyari. Yung itong pag-charge kay Bato, pag-atake dyan sa Senado, at marami pang mga maliliit na pangyayari na talagang hindi nila sinusunod ang batas natin at ang linabag nila ang konstitusyon. Diyan na lang sa hearing sa impeachment case ni BP Inday Sara. Anong ginawa ng House of Representatives? Ang dami nilang linabag sa konstitusyon. Ang dami nilang ginawang mga ebidensya na fabricated, na hearsay lang. Ngayon, hindi pa madesisyon na ng Supreme Court. Itong Supreme Court, marami na rin nagdududa na the creeping hand of the Malacanang umabot na sa kanila. Napipressure na sila. Kaya wala silang, hanggang ngayon, walang linalabas na para dito sa mga urgent cases, wala silang linabas na desisyon.
At yan ang nagpagulo sa bayan natin. Dahil nga, ang tagal nila magbigay ng kanilang mga desisyon. So, we hope na medyo tumapang ng konti ang ating Supreme Court. Tulad sa Senado natin, itong block ni yung totoong majority na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano. So, balik tayo dito sa opinion natin, sa idea natin. Bakit pilit nilang ipakita sa mga tao o ipahayag na talagang itong 22 senators lang ang dapat na bilang basihan doon sa majority. 22 lang. Kaya umabot sila na yung 12 ay majority na. Pero maraming pagkakataon na kinontra nila sa sarili nilang gawa. Yung sinasabi nila na 12 majority na yan. Kasi nung nag-walk out sila noong I think June 3. Hindi, May 26 sila nag-walk out. O, nag-walk out sila. June 1 sila nag-walk out. O, yung mga 10 senators. Talagang plinano na nila yun. Na maiwan si Tito Soto kung ipilit yung amendment. O, kung ipasa yung motion na i-amend yung video conferencing na pinopropose ni Senator Marcolita. Ang gawin nila, mag-walk out sila. O, at yung Abilino and Cuenco case, nakahanda na yon. Kasi sa tingin ko, ang nagpayo niyan si Drilon. Napalpak din naman. Palpak din naman. O. So, nung pag-walk out nila, tumayo si Tito Soto at sinabi na may quorum pa ba tayo? O, ay, nagdrama sila eh. Alam na niya na-walk out, nagtanong pa, may quorum pa ba tayo? Para hindi nga may patuloy yung session at may pasa yung amendment doon sa video remote voting or video conferencing na pinopropose ni Senator Marcolita. So, anong nangyari? 11 yung senator na present dyan sa session at sa plenary. At ang pang-12 ay si Tito Soto. So 12 sila lahat, yung quorum. No? Ngayon, dineklara yun na walang quorum. Kaya ang nangyari, in-adjourn yung session na yan. No? Doon pa lang, admitted na si Tito Soto na walang quorum ang 12 senators. Wala naman talagang quorum. Ang quorum is 13. So, ang nangyari, nung kasunod na, nung nagkudita na sila, yung kuditang palpak na illegal, ang nangyari, 12 din sila. O, paano mo ma-substantiate yung ginawa mo na ang 12 ay quorum na? Nung unang pangyayari, nung June 1, walang quorum. Yung sinabi mo na 12 kayo, na nag-walk out yung ibang senator. O, yun ang unang dyan. Dito pa nga sa accusations nila na may violations yung majority dahil hindi pumasok, nag-adjourn ang Senate for 3 days. Ang nakalagay naman sa 1987 Constitution na kailangan hindi lalagpas ang Senado na mag-adjourn o walang session for 3 days. Walang session sa loob. What I mean, after 3 days, kailangan within 3 days, pwede walang session. So, pasok yun. Pasok sila, excuse sila na nakalusot sila dahil 3 days ang minention doon sa Constitution, sa 1987 Constitution. So, wala silang violation na nagawa. Kasi sinabi doon na kailangan after 3 days, magkaroon sila ng session. Na yun ang nangyari noong June 4, nagkaroon sila ng hearing. Napilit na pinigilan ni John Vic Remulla na hindi umubra. So, marami ng discussions dyan with regards to ano ba talagang nangyari sa insidente dyan. Na alam na natin kung anong ginawa ng mga kapulisan,
na pinamumunuan itong punghang na si Junvic Remulla. Kaya dito tayo, bakit pinilit nila yung 22 instead of 24 ang basihan yan sa majority? Ito, yung 22 na yan, kulang pa yan kung gusto nilang i-convict si BP Inday Sara. Yun ang main target nila. Meron pang isang bagay, dalawa yan. Ang isa, yung Constituent Assembly, nakakunik dyan. Kaya ngayon, ito nga, yung pagpilit nila na 22 ang basihan sa numero para makamit yung quorum dyan sa Senado. Ito ang pinipilit nila ngayon. Bakit? Ayun nga, tinanong na natin kanina, bakit? Dahil kung halimbawa mapakulong nila yung another 4 ng mga senators, or lilipat yung ilan, or mapakulong ng 2 o 4, so magiging 18 na lang ang senators. So dyan sila magbase sa number of senators na pwede kung magkaroon ng botohan, makamit na nila yung number of votes para makonvict si BP Inday Sara. So yan ang purpose nila. Yun talagang ultimate goal nila. Kaya nga, unahan na natin talagang magsampa na ng kaso with regards to that itong pag-insist nila na 12 lang ang majority. Kasi yan ang simula eh. Magsisimula dyan kung papayag tayo na 22 ang basis. So out na yung 2 senators. Ngayon kung makulong yung 4 o may lilipat doon sa kanila na 1 o 2 na lang ang kulang. Kasi kailangan maging 18 ang bubuto. Kung may lilipat na 1, pwede 20. Kasi sa 18, ang 1/3 niyan is 6, so ang 2/3 niyan is 12. Tamang-tama. May lilipat pa na 1, di 13 na. Yan ang gusto nila mangyari. Ayaw nila yung 16 votes para makonvict si BP Inday Sara based on the 24 senators na total senators na yun naman ang tama. So, i-insist nila yan. Kung makalusot itong 22 na number of senators, so 12 ang 12 ang majority. Gagawin pa rin nila ang gusto nilang gagawin para maipakulong itong ibang mga senator kung hindi talaga papayag na lilipat dito sa minority na to, sa Tuta Group, Malita Gang, Tuta Group na may basbas kay Bangag. Talagang ikukulong nila yan para ma-achieve nila yung 18 number of senators. At dyan sila magbase para sa conviction ni BP Inday Sara. Di ba? Sa bagay, marami talagang tututol dyan. Maraming pupunta sa tawag nito, sa Supreme Court para ireklamo yan, para magsampa ng kaso, para ikontrahin yan. Pero habang wala pang decision, itutuloy nila yan hanggang makumbik si BP Inday Sara. So yun na mangyari dyan. Talagang yun ang decision, ayun ang plano nila. Basang-basa naman natin eh. Kasi dapat naman ito gagawin natin na mga preemptive opinion tayo, mga senaryo na sa tingin natin mangyayari. Kasi kung hindi natin sila ma-anticipate, tuloy-tuloy yan ang ginagawa nila. Pero nababasa na natin eh. Kaya nga dyan sila natatalo eh, nababasa natin ng mga galawan nila. So, ang mangyayari dyan, sino bang iipiti nila dyan para makulong na walang bail at hindi makalabas? Yung isa na rito si Joel Villanueva. Pero sa tingin ko, nanindigan si Senator Villanueva na maraming balita-balita ngayong weekend na by Monday lilipat, pero I don't think malilipat siya. Kung meron talagang matinding reason, pwede siyang lumipat kasi wala namang sulit na ebidensya laban sa kanila. In fact, yung nag-witness sa kanya
ay nag-recant na. Nagsabi na na hindi nila nakausap directly si Senator Villanueva. Kaya dapat hindi siya matakot. Ito yung senator na sinabi ni Senate President Cayetano na worried na mabigkas nga ni Lacson yung involvement niya dyan sa Blue Ribbon Committee. Pero iba na ngayon. Iba na ang may hawak ng Blue Ribbon Committee. Kahit sabihin natin na yung piki na Blue Ribbon Committee na si Erwin na parang hunghang naman to, parang ulol, kasi involved ka dyan sa iskandalo na yan, tapos ikaw ang mag-iimbestiga. Oh, nakakatawa naman yan. Nakakagago naman yung ginawa mo. Kaya, sino pang maniwala dyan? Oh, kaya nga dapat talaga, titindig na lang ng matibay si Senator Villanueva sa kanyang prinsipyo. At rest assured naman ng mga tao, wala ka namang ibang purpose na hindi lang yung pagkakulong. Ang worries mo ay doon sa isipin ng mga tao, mga perception ng tao laban sa iyo. Mas matindi kung lilipat ka. Talagang tuluyan ka na masira. At hindi naman walang kasiguraduhan na hindi ka rin maituloy yung kaso laban sa iyo. Katulad ni Jinggoy, ganyan mga prinsipyo na yan. Dinimanda niyo ako. Panalo na si Jinggoy sa tingin ng mga tao. Yung mga halos exonerate na siya doon sa mga nakaraang mga kaso na involve siya o sa ginagawa niyang ito. Tama rin yung ginagawa niya para malinis ang kanyang pangalan na ganyan. Hindi naman siya tulad ng iniisip ng karamihan ng mga tao. Ito talagang nag-sacrifice siya. Alam niya paano tindigan ng kanyang prinsipyo at ito napaka-positive sa tingin ng mga karamihang tao. Tama yung ginawa niya. So ngayon, i-insist nila yan na ikulong pag hindi ka papayag. Yan naman talaga ang nangyari. Yan ang nangyari kay Chis Escudero, kaya napilitan na lumipat ng kampo dito sa mga tuta 11 naging tuta 12 plus 1 daw si Chess. So yun nakukuha mo, Chess, sa paglipat mo. Inuuna mo yung mga anak mo, hindi mo kaya mag-sacrifice na ang pangalan mo ay protektahan mo. Ayaw nilang makita na nakakulong ka, pati yung asawa mo ngayon. So, yun naman, napala mo. At yan, nakamarka na sa pangalan mo. Hindi na yan makakalimutan ng mga tao. Tingnan mo, yung merong mga accusations na grabe, na talagang hindi pumapabor sa gusto ng mga tao. Hanggang ngayon, dala-dala pa rin nila yung mga paratang na yun. Tingnan mo si Gloria Arroyo, kahit kumampi pa siya ni BP Inday Sara, yung past niya talagang nakamarka na sa kanya. Yung mga sinadilima, for instance, hindi na mawala sa kanila yan. Kaya nga ito, kahit anong gagawin mo pa, kaya nga ito, bukod kay Joel Villanueva, sino pa bang gusto nilang ipakulong? I-demanda ng kaso na walang bail. Di si Senator Marcolita. Plunder daw ang nangyari na pagbigay ng campaign na donation ni Mike Defenso sa kanya na galing sa private funds. At wala namang na-injure na government projects or government infra kung meron man o hindi natutuloy na mga infra dahil it was intended for the election campaign. So walang dapat na plunder, pero wala namang imposible kay Boying. Gagawin niya ang lahat para matupad ang kanilang binabalak. So kung 2 plus 2, 20. Si Joel Villanueva. Ngayon, sasama nila si Ruben Padilla. I don't know kung anong gagawin nila na makulong na walang bail dyan sa obstruction of justice. Sinama pa nga si Alan Peter Cayetano. Anong reason ni Alan Peter Cayetano?
Bakit pigilan namin si Bato na umalis diyan sa Senado? Nawala naman kayong pinapakitang warrant at totoo na naman na walang warrant of arrest. Paano nyo masabing obstruction of justice yan? Yun din ang posisyon ni Senator Ruben Padilla. Kaya ngayon maghahagilap sila ng ibang paraan para talaga may makulong pa na makamta nila yung 18 na number of senators na doon nila ibase ang majority, ang quorum, para makamit nila yung 2/3 vote para ma-impeach si VP Inday Sara. So kung 18 na lang ang senators, 6 ang 1/3, ang 2/3 niyan is 12. 12, tamang-tama sila. Kahit wala pang lilipat, makonvict na nila si VP Inday Sara. Sobrang takot nila na hindi talaga sila mananalo sa 2028. Yan lang ang paraan para mapigilan ang resurgence ni VP Inday Sara at siguradong makukulong sila dahil ipapatuloy ni Senator Marcolita ang kanyang misyon na talagang itong involved dito sa grand conspiracy na pagnakaw ng pundo ng bayan ay magkaroon ng totoong investigasyon. By that time na si Senator Marcolita nang maging Vice President ni VP Inday Sara. At ito, ngayon pa lang, sobrang manifestation na si Senator Marcolita ay mananalo na. Wala pang eleksyon ngayon pa lang. Nangyari, lumabas siya galing sa hearing noong June 4, lumabas siya sa Senado. Anong sigaw ng mga tao? Marcolita, Marcolita. Bihira lang yung si BBM nga, nagkaroon ba ng sigaw yan na ganyan? Wala. Pero sa Marcolita, ngayon pa lang, alam na natin na panalo na. Wala nang ibang naging Vice President. Dinumog pa nga. Dinumog pa. At hindi naman pwede magsalita si Senator Marcolita sa pagtitipon na to na yun nung June 4 dahil Senator Judge siya. Yun ang paliwanag. Gusto lang niya mag-appear doon sa stage sana at babatiin yung mga nagrarally doon na galing sa iba't ibang probinsya para ipakita nilang suporta sa 18 Brave Marines noong panahon na yon. Sobrang dami ng tao. Kaya ito pwedeng mangyari kung meron pa silang gagawin sa Lunes na kabalaghan diyan sa Blue Ribbon Committee ng huwad na si Erich Sylvester or Bindalo, magkaroon ng rally dyan. Sana naman tuloy-tuloy na ang mga rallies para hayagan na nating may paliwanag sa karamihan ng mga tao kung ano ba talagang totoong pangyayari. At ito nga, yung target nila na maging 18 na lang yung senators, so 4 pa ang gusto na lang malagas. So, bukod doon sa pagkakulong ni Jinggoy, ang pag-iwas ni Senator Bato na mahuli nitong mga humhang na sinamatibag ng NBI at saka yung DILG na hindi nila mahuli-huli. Ngayon, gusto pa nilang dagdagan ng 4. So, ngayon, kung matupad nila yan, maging 18 na lang yung senators, ang 2/3 na is 12. Pwede na nilang i-convict si VP Inday Sara. At sa tingin ko, hindi sila magtatagumpay niyan. Long shot yan. Kung sa billiard pa yan, long shot. Napaka niyan, marami pang mangyayari kung gagawin nila yan. Ngayon pa nga lang eh. Takot na demanda ang gagawin ng karamihan ng mga matitinong abogado doon sa Supreme Court. So, para dyan sa ginawa nilang majority illegal na takeover or grab on power dyan sa Senado. Kaya yan, hindi yan magtagumpay at pilitin natin na pigilan yan. Pigilan natin yan sa pamamagitan ng paghayag
ng ginagawa nilang plano na yan. Kaya ginawa natin itong vlog na to para malalaman din ninyo. O, isa pang reason aside from the conviction na BP Inday Sara dyan sa impeachment, at yung balak din ni na Sherwin pala, balikan natin, nag-propose sila na magkaroon ng presiding officer o presiding na senator, i-elect nila dyan sa impeachment trial court para mag-elect sila ng presiding officer. O, alam naman natin ang purpose niyan. O, siguradong ma-elect yan si Kiko Pangilinan. O, ma-elect yan si Kiko Pangilinan at lahat na ebidensya niyan tatanggapin. Kahit na dyan sa pre-trial hearing pa lang. O, tatanggapin yung kay Madriaga. Tatanggapin yung ibang mga ebidensya na nakanta nila, nakuha nila prior, after, what I mean is after, na isubmit na yung article sa impeachment complaint. Hindi naka-attach doon. Later na lang nung nag-fishing expedition sila, pinatawag nila yung iba-ibang mga weaponized na departamento ng ating pamahalaan tulad ng EMLC, DOJ, yung NSA. O, yun, para yung nakuha nila doon na mga ebidensya at tanggapin ni Kiko Pangilinan yan na hindi naman dapat tanggapin. O, kaya ito medyo may time constraints din. Kasi kung di nila malagasan ang number of senators dito sa majority ngayon, wala rin mangyari. At hindi matupad yung pagbawas nila ng basihan doon sa majority. Ngayon ay pinilit ng 22. Sunod niyan 18 o 20. O 20 na lang ang basihan. Yan ang purpose nila dyan. So, ngayon, yung mga ebidensya, gusto nila hindi si Sherwin Gatchalian, dahil hindi naman abogado yan, mangangapa yan dyan sa trial na yan. Kung lalo na ang kaharap niya, mga magagaling na abogado, anong malay niya dyan sa proseso ng litigation? Kaya, maghanap sila, pwede si Kiko. Wag naman si Chis. Nakakahiya naman yan. Bumalik siya dyan para pwede rin si Chis tapos babaliktad siya. Di ba? Makukulong din siya. Kung ang gagawin niya, puro postponement puro hindi niya papayagan yung mga motion ng prosecution. I-tone down niya. Ganon. Yung mga objection. So, ngayon, ganyan ang mangyari dyan. So, itong mga bagay na to, ngayon, sa tingin ko talaga ma-delay ang impeachment trial ni BP Inday Sara hanggang hindi ma-resolve yung pag-agaw ni Sherwin Gatchalian, power grab na sa palpak na tuta 11 na yan. Tuta 11 ni BBM. So, madili yan. Merong impasse dyan. Hindi malaman kung sino ba ang mag-preside dyan. Gusto nila i-elect. Kasi alam nila na kung si Cayetano, fair si Cayetano. Alam nila. Yun ang hindi nila nahawakan na Senate President sa totoo lang. Yung minention lahat, Drilon, Coco Pimentel, even Chis, si Mig Subiri. Talaga yan, under the auspices yan ng presidente. Presidente niya nagprotekta at nagpayabong ng kanilang posisyon as Senate President na under sa control ng Malacanang na ayaw naman mangyari kay ayaw ni Senator Cayetano. Yan, gusto niya maging independent at ilahad yung katotohanan. Yan ang importante. Yan ang pinigilan nila O paano malahad yung katotohanan? Involved sila lahat, lalo na ito si Tuta Soto. Minention pa ni Senator Alt na maraming perks talaga na magiging Senate President. Kaso nga lang, maging tuta ka ng presidente.
maging tuta ka ni BBM. Pipikit mo ang mga mata doon sa mga gawin nilang kabalastugan. Ayan ang nangyari ni na Tuta Soto. Yan ang nangyari. Si Mig sa Sobere, si Chis Escudero, nang lumihis sila ng konti, tanggal. Lumihis ng konti si Chis doon sa impeachment case, unang impeachment case ni Sara, tanggal. Kasama si Mig Sobere. Yun din ang mga kaso na nangyari. So, ito, yung gusto nilang ibaba, yung basihan dyan sa quorum, basihan dyan sa majority. Gawin nilang 18. O ano pang other purpose nila? O itong gusto nilang mangyari na Constituent Assembly. Siyempre, kung magbutuhan na yan dyan, papayag na ng voting, walang independent voting. Ibig sabihin, hindi hiwalay yung voting. Hiwalay. Ibig sabihin, voting jointly. Or pwedeng magbutuhan sa Senado, pwedeng magbutuhan sa House of Representatives. Ayaw nila yan. Gusto nila jointly. So, ang boto ng isang senador is counted as one. Magpatalo na lang sila So, anong gagawin? Kung basihan nila sa butuhan, 2/3 din yan ang butuhan yan para ma-approve yan. Ma-approve yan sa joint voting ang mangyari dyan. Kung ma-achieve na nila yung 18 o 20, kaya na nilang sabihin ng mga tuta dyan sa yung tuta 11 na yan na voting jointly na tayo sa House of Representatives. So sinusuko nila ang kanilang karapatan na bumuto against dyan sa Constituent Assembly at magkaroon na ng change doon sa ilang provision or article ng ating Constitution, particularly dyan sa term extension. At yung gusto ni BBM na forever na siya hawak ng posisyon na yan, being a president or prime minister, matutupad na kung mangyari yan. At yung mga congressman, extended na yung mga terms nila. At mabubura na yung mga kaso nila. Makakalimutan na yan. Makakalimutan na yung mga kaso na yan, yung pagnanakaw nila. O kaya yun ang medyo mabigat na laban ng taong bayan. Huwag nating pabayaan na mangyari yan. O itong maniobra dyan sa Senado, ito na yung will lead to that direction na magkaroon ng Constituent Assembly. At the same time, convict si VP Inday Sara at hindi na pwedeng tumakbo at hindi na pwedeng humawak ng any government position. Magkaroon na siya ng ban. Hindi na siya pwedeng disqualified na siya para humawak ng ano mang posisyon o tumakbo, lalo na pagka-presidente. Ayun ang gusto nilang mangyari. Kung maging Constituent Assembly naman, walang eleksyon kasi magkaroon daw ng 3 years na extension. So yun ang transitory period nila para pagplanuhan nila kung paano pa i-extend na mahaba yung termino ni Bangag at yung si Martin Romualdez siguro. So napakalungkot na isipin kung baliwalain lang natin yung dyan ang pangyayari ngayon with regards to the quorum, the majority. Nakakitang-kita naman kahit na yung mga hindi abogado nakikita yan natin mga simpleng tao lang napaliwanag ng husto. Kaya malaking kalapastanganan ang gagawin nila kung ituloy nila yung mga gawain na yan. Pero alam mo naman gaano kakapal ng mga mukha ng mga yan. Kaya nga nila magnakaw ng trilyones. So, at haharap pa sa mga tao doon sa labas ng bansa natin. Pinag-iabang pa yung mga nila, mga achievement na wala naman. So, kailangan mapigilan natin ito at sa pamamagitan ng pagprotesta. Hindi naman masama magprotesta, hindi nga labag sa ating batas, sa ating konstitusyon, nakasaad ng people power.
dala nung people power nung EDSA 1. Nga ngayon ay isang sagradong karapatan na ng taong bayan nagampanan kung nilabag ang kanilang mga karapatan tulad nito na hayagang labag ng ating konstitusyon. Kung tayo ay manahimik, patuloy tayo na maghihirap sa bansang ito. Kailangan protektahan natin ang ating freedom, ang ating demokrasya dito sa bansang ito. O kung titingnan mo yung mga ibang bansa na halos buhay na ang kanilang tinaya, buhay na talaga ang tinaya nila para maibalik lang nila ang kanilang demokrasya at kanilang freedom. At dapat naman hindi tayo sa hantong na yan. Umaasan tayo na ang pagpalit ng rehimen ay sa pamamagitan ng eleksyon. Pero kung pilitin nila tayo, gawin natin ang dapat natin gawin para sila ay mapatalsik sa kanilang posisyon in a peaceful manner. Dito nga sa people power. Dapat yan, wala nang ibang option. Kasi ang pamahalaan na yan, hindi talaga. At ang military natin tulog. Kung hindi tulog, bayad. Bayad din ng malita. Yung kinatatakutan ko lang, kung yung last bastion ng demokrasya natin, nagprotekta yung Supreme Court, nagagapang na rin ba? Kasi ito napakalungkot. Napakalungkot. Ang martial law noon, pinadlak ang Senado, ang Congress natin ni Marcos. Ngayon, ang nagtaksil mismo, parang buwagin na rin ang Senado. Yung nasa loob, mga senador mismo na nakipagkonsabo, nakipagkunay sa nag-commit ng sobrang korupsyon sa ating bansa, itong administrasyon na to. Yan ang malungkot na isipin. Yung ibang mga senator ay ginawa nila yan. Kasi involved sila dyan. Anong ginawa ni Erwin Bindalo Tulfo Maniacol? Nagwala-wala. Bitin daw niya si Cayetano kung maggawa ng another VRC hearing. Bitbitin mo rin si Pia Cayetano at si Marcolita. But sabi ni Senator Ruben, isama daw si Senator Ruben para magkaalaman yung katapangan mo. Isama daw si Senator Ruben. Padlock daw niya yung para hindi na magamit yung mga kwarto dyan except for the plenary. Yung mga doon nag-hearing yung mga committee para wala na daw ganyan first term mo pa nga lang, dalawang taon, isang taong ka palang mahigit, yung yabang mo na. Kasi involved ka sa na yan, sa pahayag ng mga itinmarines na 8 balita, may kasama pang mga babae na pinapila-pila mo. Nakita mo yan, kawalang hiyaan itong si Bindalo, Eric Sylvester. Kita mo yan. Kaya hindi nga gano'n nilang pinapansin ni Senate President Cayetano doon sa mga sinasabi niya. Kaya nga totoo yung sinabi niya, ang labanan ngayon ay ang katotohanan. Ayaw nila lalabas ang katotohanan. Kaya gusto nila si Sir Erwin Gatchalian ang magiging Senate President dahil pagtakpan nila yung katotohanan. Dahil maraming involved. Yan. Alam mo, nakapag na rin ako experience sa ibang bansa, nakapag na ako doon, nakapag-vlog mismo sa ibang bansa in other languages. Pero ngayon lang ako nakakita na sobrang passive ng mga Pilipino. Sobra talaga, hindi katulad ng ibang bansa, ang mga ganyang kaso talagang nag-alburuto na talaga yung mga tao. Pero ito sa atin parang wala eh. Parang na tayo, immune na tayo sa sobrang kahirapan na nangyari sa bansa natin. At wala tayong laging ginagawa. At tunaw, sobrang paghihirap na natin. At linulunok lang natin ang mga realidad na yan. So dapat tayo, ngayon, sasama tayo sa mga rallies, mga peaceful rallies na yan para naman matulungan natin itong paghayag ng katotohanan sa bansang pagprotekta ng katotohanan na gusto mangyari ng mga senador, lalo na yung kampo ng Senator
Alan Peter Cayetano. At yun din naman ang desire natin. Tayong mga matitinong mamamayan, wala tayong hangad kung hindi ang kabutihan nating bansa at ang lalabas ang katotohanan. Ang katotohanan kung sinong involved dito sa matinding pagnanakaw sa kaban ng bayan. So I hope na to see you sa mga rallies na kita tayo doon. At salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Speech ngayong umaga na to. So meron na kayong idea kung bakit talagang pinagpilitan nila na bumaba ang number of senators. So pigilan natin yan, ihayag natin yan, paliwanag natin yan doon sa mga kasamahan natin at magkaroon din sila ng kuro-kuro about this matter. So maraming salamat sa pagdalo ninyo, but before you leave this channel, please press like, then share, then if you're new to this channel, paki-subscribe naman para naman unti-unti lang, kahit pa isa-isa lang. Then kung gusto nyo notified kung meron tayong bagong vlog, paki-press ng notification bell. Maraming salamat sa inyo. Good morning at God bless.